Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Game 5 ng Dallas Mavericks at ng Minnesota Timberwolves. Nagbabalik nga si Dereck Lively Jr. para sa game na ito. Napag-usapan nga natin kahapon sa isa kong video na ang Luka Special ay palaging nagaganap sa mga road closeout games. Quick 12 points on 5 on 5 shooting sa field ang ginawa niya sa loob ng 3 minuto. Tila ba on a mission talaga si Luka ngayon na tapusin ang series na ito. Buong first quarter nga ay nagliliyab siya habang tinatrash talk ang bench ng Minnesota Timberwolves. At ayon din nga sa report ni Ben Golliver ay may isang fan umano sa Wolves Arena na may dalang panyo to signal Luka crying to the officials at nakita nga daw ito ni Luka at ngayon bawat puntos niya ay tinitingnan niya ito. End of first quarter, ang score ay 35-19, 16 point lead para sa Mavs. 20 points na si Luka Doncic, outscoring the whole Timberwolves team sa unang quarter. Sa second quarter naman ay gumagawa ang Wolves ng mini run, subalit Kyrie Irving naman mga kaibigan ang palaging may sagot. Kaya naman tahimik na ang Wolves Arena. Natapos ang first half sa score na 69-40. Luka and Kyrie 44 points sa mga kaibigan, outscoring the whole Timberwolves team. Hindi nga ito nalalayo sa Game 7 ng Mavs laban sa Phoenix Suns noon nang patahimikin din ni Luka ang home fans ng Phoenix Suns. Sa third quarter naman ay patuloy pa din nga ang pag-atake ng Mavs sa trash talk ni Luka sa mga fans ng Timberwolves. Partikular na ang isang fan na gumagawa ng crying sign sa courtside. May kasabihan nga tayo na don't poke the bear. Sa fourth quarter nga ay naalagaan na lang nga ng Mavs ang kanilang lamang hanggang sa tuluyan na nga pinauwi ng Luka and Kyrie duo ang mga fans ng Timberwolves kahit na hindi pa tapos ang game. 36 points si Kyrie Irving at 36 points, 10 rebounds and 5 assists din ang Western Conference Finals MVP Luka Doncic. So ngayon nga ay kasado na ang tapatan sa NBA Finals ng number 1 seed Boston Celtics at number 5 seed Dallas Mavericks. Madaming storyline na nakapalibot sa tapatan na ito, subalit wala na nga mas interesting pa sa Kyrie Irving versus Boston Celtics at mga fans ito. Malamang madami nga nakakaalam sa history ni Kyrie sa franchise na ito ng Celtics, ngunit sa mga hindi nakakaalam ay dito nga na-trade si Kyrie Irving nung humingi siya ng biglaan trade sa Cleveland Cavaliers. Inaasahan nga noon na papangunahan ni Kyrie Irving ang team na ito para sa kanilang 18th championship. Subalit matapos sa mga injuries at issues on and off the court, hindi nga ito nangyari. Nangako din si Kyrie Irving sa harap ng mga fans ng Celtics na pipirma siya dito ng contract extension only for him to team up with KD sa Brooklyn Nets. Nakaharap nila ang Celtics sa playoffs at nilaglag nila ito. Ngunit sa sumunod na taon ay binalis nga sila ng Celtics sa first round ng playoffs at bawat pagkakataon na nakakahawak ng bola si Kyrie Irving sa mga games na ginagawa sa Boston Garden, matinding kantsaw at pambabatikos ang kanyang natatanggap mula sa mga Celtics fans. Na ayon nga sa madaming player, ito nga daw ang fanbase na talagang nagpapakita ng discrimination sa mga itim na players. At isa nga ito sa mga dahilan kung bakit ayaw ni Kyrie Irving tumagal sa team na ito. Kaya naman ngayon nga ay may pagkakataon si Kyrie Irving na makuha ang kanyang pangalawang singsing, makaganti sa pagwalis ng Celtics at patahimikin ang mga fans na matindi kung bumatikos sa kanya. Hindi din nga makakalimutan ng mga fans ng Celtics ng apakan ni Kyrie Irving ang logo nila o si Lucky na tinatawag. Kaya nga isa ito sa mga pinaka-inaabangan ng mga tao, ang Kyrie Irving versus Celtics at mga fans ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?